Breaking news mga kababayan, kasunduan sa pagtatapos ng gera, pipirmahan na, pero Iran gumawa ng bagong problema at pamahalaan ng Lebanon may masakit na mensahe sa Iran. Ngayon ay June 14, 2026. At kahapon, dalawang mga military drones na naman ng Iran ang pinabagsak ng puwersang Amerikano malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa Central Command, pinabagsak nila ang mga nasabing pampasabog dahil sa pagtatangka ng mga ito na guluhin ang mga commercial ships na dumadaan sa pinag-aawayang dagat. Ayon din sa Central Command, dapat panatilihing bukas ang daan ng ito at hindi dapat atakihin ang anumang sasakyang dumadaan dito. Umaasa na kasi ang White House na magkakaroon na ng pinal na kasunduan na tatapos sa gera, kaya't dapat umanong matapos na din ang mga ganitong panghaharas sa mga barko. At maliban sa pagpapasabog sa mga drones ng Iran, naglabas din si Pangulong Donald Trump ng kanyang sama ng loob sa mga state media ng Iran na nagkikwento umano ng mga fake news patungkol sa nalalapit na kasunduan na para bang nagiging dahilan para hindi na naman matuloy ito. Kung matatandaan, mismong ang foreign minister ng Iran ang nagsabi sa kanyang post na sobrang lapit na makabuo ng kasunduan. Ang Islamabad Memorandum of Understanding ay hindi kailanman naging ganito kalapit sa pinal na kasunduan. Habang hinihintay ang formal na pagsasapinal, dapat umiwas ang media sa mga haka-haka tungkol sa nilalaman nito. Alinsunod sa aming responsable at malinaw na pakikipag-ugnayan sa publiko, ipapaalam na lang ang mga detalye sa tamang panahon. Pero kontra sa sinasabi ng Iranian Foreign Minister, ipinamamalita ng media sa Iran na hindi pa daw malinaw kung pumayag na ang Supreme Leader sa kasunduang ito. Bukod dyan, sinabi din ng media na hindi daw pumayag ang Iran na isuko ang pamamahala sa Strait of Hormuz at papakawalan na rin daw ang nasa $24 billion sa kanilang frozen funds. Ipagpapaliban din daw ang usapan tungkol sa nuklear at walang agarang disarmament na mangyayari. Pumayag na din umano ang US na alisin ang kanilang puwersa at ang blockade at luwagan ang sanctions para makapagbenta na ang Iran ng kanilang langis sa ibang bansa. At ang pinakamatindi pa na talagang ikinagalit ni Pangulong Trump ay ang mga bali-balita sa Iran na hindi daw totoong malapit nang magkapirmahan sa kasunduan. Speculative lang daw kasi o haka-haka ang mga sinasabing pipirmahan na ito. At ang mismong nagsabi pa nito ay ang tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry. Ngayon habang kausap kita, wala pa kaming pinal na konklusyon sa isyong ito. Ito'y isang napakahalagang usapin na sinusuri pa hanggang ngayon ng mga tagagawa ng desisyon. Nitong mga nagdaang araw, sinusubukan na naman nilang maglagay ng mga hindi makatwiran at hindi katanggap-tanggap na kahilingan at kondisyon. Malinaw na ipinakita ng Islamic Republic of Iran sa pamamagitan ng diplomasya at sa labanan na hindi ito susuko sa mga iligal na kondisyon at kahilingan ng kabilang panig. Dagdag pa ng media, nanalo daw ang Iran sa digmaan. Galit na galit naman si Pangulong Trump dahil sa mga balitang ito. Ayon sa kanya, fake news lahat yan at wala daw kaayos-ayos kausap ang Iran. Ang mga kondisyon na sinabi ng Iran sa kanilang fake news ay walang kinalaman sa mga kondisyong na pagkasunduan at naisulat na. Ang mga sinasabi nila kasama ng kanilang mga mahina at nakakaawang sinasabi tungkol sa kasunduan ay kasinungalingan. Mga taong hindi maayos kausap, hindi uso sa kanila ang tapat na pakikipag-usap. Grabe! Bukod dyan, hindi rin katanggap-tanggap ang ginawa nilang drone attack sa mga barkong Indiano na lumalabas sa Strait of Hormuz. Dapat umayos na sila agad. Dahil sa galit ni Trump, sinabihan ng Iranian Foreign Ministry ang kanilang mga media na umiwas sa mga haka-haka na may kinalaman sa kasunduan. Kasama sa mga dokumentong pipirmahan na di umano'y aprobado na rin ng Iran ay ang pagpayag ng Iran na wasakin at alisin na ang mga nuclear material sa kanilang bansa, pagwasak sa kanilang nuclear program. Walang pera na matatanggap ang Iran mula sa mga frozen funds hanggat hindi na isasagawa ang napag-usapan. Pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagpayag ng Iran na itigil na ang pagsuporta sa mga grupong terorista. Lahat ng ito ayon kay Pangulong Trump ay aprobado na ng rehime ng Iran.
Sinuportahan naman ni US Vice President J.D. Vance ang panukala na hindi dapat bigyan ng anumang economic benefits o pera ang Iran o ang buong rehiyon kung hindi tutuparin ng Islamic Republic of Iran ang mga obligasyon nito. Sabi ni Vance, hindi lamang nakasalalay sa pagpirma o sa pagsipot sa usapan ang mga benepisyo o pera. Nakabatay daw ang paglalabas ng pondo sa kanilang magiging performance pagkatapos pirmahan ang mga dokumento. Sinabi ito ni Vance dahil sa mga balibalita na magbibigay daw ang UAE ng bilyon-bilyong dolyar mula sa frozen funds ng Iran sa oras na mapirmahan na ang mga dokumento. Marami ang naniniwala na hindi tutupad ang Iran sa kasunduang pinirmahan nila at posibleng gamitin lang nila ang makukuhang pera para magpalakas ulit. Dapat umanong isama din sa kasunduan ang ilang mga probisyon na magpapahinto sa Iran na baligtarin ang usapan sa hinaharap para maging pangmatagalan ang kasunduan. Samantala, lumabas naman ang ugong-ugong na bumubuo ng plano ang US Army para sa isang special operation kung saan isang ground troop ang ipapadala sa Iran para puwersahang kunin ang mga enriched uranium. Sa katunayan, maagang pinauwi sa Amerika ang hepe ng US Armed Forces na si General Dan Kane mula sa meeting nito sa NATO para pag-usapan ang nasabing plano. Pero ayon sa report, ipinahinto ito ni Pangulong Trump matapos siyang makatanggap ng warning na kapag itinuloy ang planong ito, posibleng magresulta yan sa mas malaking digmaan na lalo pang magpalubog sa ekonomiya ng mundo at maraming sundalong mamatay. Sa ngayon ay buo ang paniniwala ni Pangulong Trump na mapipirmahan na ang kasunduan at matatapos na ang gera. Sa katunayan, sinabi niya na magaganap daw ang pirmahan sa mga susunod na araw. Inanunsyo pa niya kung saan gaganapin ang pirmahan, sa isang bansa daw sa Europe na ayon sa mga balita ay ang bansang Switzerland. Nakagawa na kami ng kasunduan, ng napakagandang kasunduan tungkol sa gera sa Iran. At isa sa pinal ang mga dokumento sa mga darating na araw. Posibleng pirmahan sa Europe at napakaganda nun. At habang ginagawa namin ang ulat na ito, muling nagpost si Pangulong Trump kung saan nilinaw niya na pipirmahan ang kasunduan ngayong paparating na araw ng Linggo, June 14, petsa sa Washington. At kapansin-pansin din na nagkaroon ng pagbabago sa proseso ng pagpirma dahil gaganapin na ito ng virtual o electronic dahil hindi umano makakapunta si Vice President J.D. Vance sa Europe para sa signing ceremony. Pero ibang-iba ang balitang kumakalat ngayon sa Iran. Ayon sa Fars News Agency na isa sa mga pahayagan ng IRGC, hindi daw totoo na may signing ceremony na magaganap sa Switzerland. Espekulasyon lamang daw yan. Wala din daw magaganap na pirmahan sa Linggo gaya ng sinabi ni Trump. Magkakaroon naman daw ng pirmahan pero sa mga susunod na araw pa yan dahil hinihintay pa daw nila ang eksaktong timing. Pinatikos din ng nasabing pahayagan ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi sa pagsasabi nito na malapit nang maisapinal ang kasunduan. At isang Iranian lawmaker din ang nagsabi na mas naging napakasama pa daw ng nabuong kasunduan ngayon kaysa noong una. Meron na ring mga protestang nagaganap ngayon sa harap ng opisina ng Foreign Ministry sa Tehran at isinisigaw ang death to Araghchi at Araghchi resign. Isa pang mambabatas ang nagbabala sa negotiating team ng Iran at sinabing lumalampas na umano sila sa mga red line ng Supreme Leader. Dahil sa mga sinabi ng Iran, muli na namang nag-post si Pangulong Trump kung saan ipinapakita ang hukbong dagat ng Amerika at siya bilang commander-in-chief nito. At sa ibaba ay nakasulat ang isang mensaheng hindi tinukoy kung para kanino. You're getting discombobulated o naguguluhan ka na. Sa ngayon ay wala pang opisyal na tugon ang Estados Unidos kaugnay sa sinabi ng Iran na walang magaganap na pirmahan sa araw ng Linggo. Pero marami ang naniniwala na sa oras na mapirmahan ng Iran ang kasunduan, hahantong din ito sa pagpasok ng mga Amerikano sa Iran para kunin ang imbak ng uranium para doon wasakin ito at itapon sa labas ng bansa. Kaya naman,
Naglagay ang mga Iranians ng mga pampasabog sa entrance ng kanilang mga nuclear tunnel para wasakin ito. Sa ganitong paraan kasi, magiging mahirap, delikado at matagal bago makapasok sa mismong imbakan ng mga enriched uranium. Dahil dyan, maraming eksperto ngayon ang naniniwala na pinipilit ng Iran na gawing komplikado ang nalalapit na pirmahan, lalo't kasama dito ang napipintong pagsira ng kanilang mga nuclear materials. Tanong ngayon ng marami, sino ang maghuhukay nito gayong wasak na ang entrance ng tunnel? Tikom ang bibig ng Iranian ambassador sa United Nations nang tanungin tungkol dito. Sabi pa ng mga eksperto, kung totoong pinasabog nga ng Iran ang entrance sa tunnel papasok sa imbakan ng uranium, posibleng maging malabo ang pagpapatupad ng kasunduan o posibleng magkaroon pa ng delay sa pagpapatupad nito. Pwede rin nilang sabihin na irretrievable na ang mga uranium o imposible nang makuha. Maliban sa pagpapasabog sa entrance ng tunnel, napabalita na naghahanda rin ang Iran ng isang plano kung saan target ang ekonomiya ng mundo kapag nabigo na naman ang negosasyon. Ayon sa report ng CNN, kapag daw muling sumiklab ang digmaan, gagamitin na ng Iran ang mga Houthi sa Yemen para isara ang Bab el-Mandeb sa Red Sea para lalong sakalin ang ekonomiya ng mundo. Habang papalapit na ang pagtatapos ng kasunduan sa pagitan ng Iran at US, naninindigan naman ang Israel na hindi nila aalisin ang kanilang mga sundalo sa Lebanon, sa Syria o sa Gaza. Yan ay sa kabila ng kondisyon ng Iran na dapat matigil na din ang kaguluhan sa mga lugar na ito kung gusto ng US na pirmahan nila ang kasunduan. Noong Huwebes, kinausap ni Pangulong Trump si Netanyahu tungkol dito at sinabihan siyang panahon na para itigil ang gera. Hindi daw halos makapagsalita ang punong ministro ng Israel sa kanyang nadinig. Hindi rin siya nagsalita ng anuman kontra sa kasunduan. Batid kasi ni Netanyahu na darating at darating ang ganitong panahon at wala siyang magagawa para kontrahin ito. Pero pagkatapos ng pag-uusap na yon, nanindigan ang pamahalaan ng Israel sa kanilang stand. Ayon sa Defense Minister ng Israel, Hindi aatras ang Israel sa mga security zone sa Lebanon, sa Syria o sa Gaza. Patuloy na ipagtatanggol ng Israel at ng Israeli Defense Forces ang kanilang mga border at mga mamamayan mula sa tuktok ng Mount Hermon, sa mga kabundukan ng Lebanon, sa mga lugar ng Samaria at sa malaking bahagi ng teritoryo ng Gaza, laban sa mga banta na dulot ng mga puwersa at organisasyong jihadist. Bilang aral na natutunan namin sa nangyari noong October 7, hindi aatras ang IDF sa mga tinatawag nilang terrorist camps sa Hilagang Samaria, kung saan nagsialis na yung kanilang mga residente. At kung kinakailangan, palalawakin pa namin ang operasyon sa iba't ibang mga kampo. Malinaw ang doktrina ng aming seguridad. Kikilos kami sa anumang banta, malapit man o malayo, at pagsusumikapan naming makuha ang resulta sa halip na makipagkompromiso at magbigay ng konsesyon. Malaki ang nakataya sa panahong ito at determinado kaming ipagpatuloy ang mahigpit na security policy na magpapanatili sa aming mga nakamit at hindi maglalagay sa alanganin sa kakayahan naming labanan ang mga Shiite axis of evil na pinangungunahan ng Iran o ng Sunni axis of evil na pinangungunahan ng mga Muslim Brotherhood. sabi ng Israel, suportado nila ang pakikipagnegosasyon ni Trump sa Iran para maalis na ang banta ng nuklear. Pero hindi ibig sabihin nito, aalisin na rin nila ang kanilang kalayaan na magdesisyon para sa kanilang sarili. Pero dinipensahan ng Iran ang nakalagay sa kasunduan na dapat tapusin na ang digmaan sa iba't ibang lugar gaya ng Lebanon, Gaza at ilang bahagi ng Syria kung gusto talaga ng US ang kanilang pirma. Sinagot naman ito ng Pangulo ng Lebanon na si Joseph Aoun at sinabing wala daw karapatan ang Iran na pakialaman ang Lebanon o gamitin ito bilang bargaining chip sa pakikipagnegosasyon sa US. Nanawagan din ang Pangulo na ilabas ang Lebanon sa mga regional developments. Gusto ng Lebanon ng kapayapaan, pero nais nila ng hiwalay na pakikipagnegosasyon sa Israel at hindi dapat isama sa negosasyong nagaganap sa pagitan ng Iran at US. Hindi ninyo bansa ito, bansa namin ito. Kami ang may obligasyon dito. Hindi nyo trabaho na makialam sa aming bansa. Sobrang tinututulan ko ang mga sinasabi nila dahil mga kababayan namin ang pinapatay dito. Mga bahay namin ang sinisira dito. Ginagamit nila ang Lebanon bilang bargaining chip sa pakikipagnegosasyon nila sa Estados Unidos. Hindi katanggap-tanggap yan.
At kahit dito, dapat ding maintindihan ng mga Hezbollah na walang ibang paraan kundi ang maupo at makipag-usap. Wala nang ibang paraan para maresolba ang problemang ito at maisalba kung anuman ang natitira maliban sa pakikipagnegosasyon at diplomasya. Kung nagugustuhan ninyo ang mga discussion na ito, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Malaking tulong po ito hindi lamang sa ating channel kundi pati sa ating mga kababayang nangangailangan na aming sinusuportahan. I-follow din po kami sa Facebook, The Blessed Reader. Para sa inyong mga tanong, concerns o suggestions, mag-message lamang po kayo. Maraming salamat!